Tatlong truck ang nagkarambola sa North Luzon Expressway ayon sa driver ng trailer truck na si Erwin de Guzman. Napansin niyang gumegewang ang isa pang trailer truck sa gilid niya. Bigla yung kumabig patungo sa harap niya at saka bumagsak ang kargang container van. Paiwas ni de Guzman. Pag-iwas ni de Guzman, tumama naman siya sa isang elf truck. Nakunan din ng News Cooper Alvin Diaz ang aksidente na nagdulot ng napakabigat na dalo ng trapiko sa NLEX. High-tech ang identification card o ID na ginagamit sa ilang pribadong Chinese schools sa Maynila. Sa tulong kasi nito, malalaman ng mga magulang kung anong oras pumasok at nakalabas ng eskwelahan ang kanilang mga anak. Kontra kidnapping daw ito at kung iisipin, kontra bulakbol din. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Ito ang makabagong security measure na ginagamit ngayong school year ng ilan sa mga pinakamalaking Chinese private schools sa Maynila, gaya ng Philippine Cultural College of PCC at Philippine Academy of Sakya, Radio Frequency Identification Card o RFID. Oras na iswipe ng estudyante ang ID. Makakatanggap ng text ang mga magulang na magdedetalye kung anong oras pumasok at lumabas ng school ang estudyante. Kaya malalaman ng magulang kung talaga bang pumasok ang kanilang anak at kung pauwi na ang mga ito. Bagamat wala raw bagong naiulat na kidnap for ransom cases sa Chinese students, ayaw raw nilang pasiguro. Kaya pati ang mga sundo, binabantayan din. For little children, we require fetcher's card. Without fetcher's ID, even if we know na ito, konektado to, yaya ito ng bata, we will not allow. It's always naman oo. But with that system, I think lesson na, no? Monitor talaga ng parents yung the in and out of their children. Sa May Tondo, Santa Cruz at Binondo sa Maynila pa lang, aabot sa 20 private Chinese schools. Kada taon, nagbibigay din daw ng orientation ng Chinese schools at PNP sa mga magulang kung paano poprotektahan ang kanilang mga anak. Nagtayo din sila ng Police Assistance Help Desk sa paligid ng mga eskwelahan para sa kanilang police visibility. Ayon sa PNP, wala man raw naiulat na kaso ng kidnap for ransom na field Chinese students ang biktima. Pero mula Enero, may 6 na kaso na raw na naitala ang PNP Anti-Kidnapping Unit sa bansa. Noon pa, wala namang reported tayo na kidnap or ransom. Patuloy yung visibility natin, hindi natin binibigyan ng pag-chance na magkaroon ng sitwasyon ng kidnapping. Paalala ng pulisya sa mga estudyante, laging maging alerto at huwag sasama sa hindi kakilala. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Time out daw muna sa trabaho ang kapuso actress na si Katrina Halili. Mahigit 3 buwan na lang kasi. Isisilang na niya ang panganay nila ni Chris Lawrence. Makichika kay Lar Santiago. Hindi na matutuloy ang plano ni Katrina Halili na pumunta sa kanilang probinsya sa Palawan at doon gugulin ang mga araw ng kanyang pagbubuntis. Mananatili na lang si Kat sa Maynila at hihintayin ang kanyang panganganak. Hindi na raw siya pinapayagan ng kanyang doktor na magbiyahe. Hihinto rin muna sa pagtatrabaho ang aktres hanggang makapanganak siya. Malamang sa bahay na lang po muna ako. Alangan naman, di naman ata ako pwede tumanggap ng project dahil palaki na siya. So mga 3 months, mahigit na lang manganganak na ako. Nagpasya si Kat at ang boyfriend niyang si Chris Lawrence na K-Trends na ang ipapangalan sa kanilang baby girl. Natutuwa ang aktres sa ibinubuhos na pagmamahal ni Chris sa kanya at sa kanilang magiging anak. Sumulat pa nga raw ito ng awiting may pamagat na You Make Me Whole para kay K-Trends. Sobrang supportive naman yun eh. Tapos everyday halos nandun naman siya sa bahay. Kaya lang busy lang siya kasi tinatapos niya yung album niya. Kwento pa ni Kat, kahit lumalaki na raw ang kanyang tiyan, hindi pa rin niya pinapabayaan ang kanyang katawan. Inaalagaan ko yung timbang ko. Ayoko masyadong bumigat. Shimmer lotion, diba? Tapos puro fruits, water. Tapos maaga ako natutulog. Tapos na ang taping ni Kat para sa soap opera nila ni Marian Rivera at Dingdong Dantes na may Beloved. Ayon sa aktres, dapat abangan kung ano ang mangyayari sa kanyang karakter bilang Emmy sa huling linggo ng kwento ng soap. Talaga bang matigas yung puso niya at sukdulan ng kanyang paghihigante. Tingnan natin. So, yan, maraming mga twist na mangyayari sa story. Lar Santiago, updated sa showbiz happening.
Chris Bernal, ano kaya masasabi sa napapabalitang extra closeness daw nila ni Mark Heras? Alamin mamaya sa Chika Minute. Susunod sa London, Pangulong Noynoy Aquino nag-ala poster boy sa bus na may tatak na "It's more fun in the Philippines." Solar halo na mataan sa Vigan sa Ilocos Sur. At nawawalang mamahaling bag ni Chris Bernal, naibalik na. Pero ang credit card ng aktres hindi na nabawi. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.